ka lang ba? Lasing lalaki yun. Akala ko kaya siya nag-iya makipag-date dahil kakain kami sa labas at manonood ng sine. Akala ko isang romantic date yung mangyayari. Yung pala, makikipagkita siya sa akin para makipag-break. Ang sakit-sakit, Jaline. Ang sakit-sakit. Sige na. Anong gagawin ko, naman? Teka, makinig ka sa akin. Masakit kasi umasa ka. Sino ba kasi ang lalaking at umiiyak ka na parang siya lang yung lalaking natitira sa mundo? Gwapo ba yan? Baka naman charara tapos iniiyakan mo ng ganyan. Sayang ang luha mo. Sino ba yan? Pakita mo sa akin. Si Mark Lim yung taga-kabilang section. Mark Lim? Mark, di ba yun din yung nagpaiyak kay Liza at nakipag-break kay Mona? Yun ba? Bakit? Ano ba itsura niya? Gwapo ba yun? Pakita mo nga sa akin. Tignan natin kung may ipagmamalaki siya. Huwag ka nang umiyak. Angeline, saan tayo? Saan? Sila? Nasaan dyan yung Mark Lim? Turo mo sa akin. Angeline, ngayon yung magkikitara. Yun? Hindi naman pala kagwapuhan eh. Ano gusto mo bawian natin? Bawian natin. Paano? Ako bahala. Paiinlabin ko siya sa akin. Tapos kapag kami na, bebreakan ko siya. Parang naman yung sakit na dinadanas mo. At saka lahat ng ibang babae na ginaganon niya, no? Ano siya? Feel gwapo? Wait, magagawa mo yun? Oo naman. Pinagdudahan mo pa ako. Sa ganda kong to? Ako bahala dyan. Ano? Bigyan mo sa akin yung number ng Martin na yan. Teka, hanapin ko. Bahala dyan. Mark. Ito kasi yan. Mark Lim, sumanda ka sa akin. Text lang, tawag, gano'n. Kasi nga bata, imagine 13, 14 years old kayo. Mga pa-cute lang, gano'n. Kasi nga, ako medyo matured na noong time na yun, feeling ko. Eh, kaya ko lang naman siya kinukonta kasi nga, yung mga friends ko, dinidare ako, gano'n. Angeline, akala ko ba, i-break mo din siya agad-agad pag naging kayo na. Ikaw baka nahuli ko na sa Mark na yan. Magsabi ka sa akin ng totoo, best friend mo ako, di ba? Uy, hindi Ang saglit pa lang naman kasi, ito naman. Sinisigurado ko lang na totoo yung nararamdaman niya para sa akin. Kasi di ba mas masakit kapag ganun, kapag sigurado na, kapag nakapag-invest na siya ng emotion, di ba? Yun naman. Nililinaw ko lang kasi balita ko, araw-araw ko daw niya sinasabi yung pag-uwi. Oh, sige na nga. Para matahimik ka na, bukas na bukas, nabreakan ko siya. Pero ano, bilib ka na sa akin. Sabi sa'yo eh. Oo na. Libre mo ako Tara, kain na? Teka. Mark, may pagtatapat ako sa'yo. Ano na? Naalala mo ba yung wrong text ko sa'yo dati? Yung wrong text? Oo. Bakit? Sinadya ko kasi. Sinadya mo. Actually, alam mo, narinig ko na rin yung dati. Oo. Yung mga nag-text sa akin, sabi nila na wrong send daw sila. Pero ang totoo naman, gusto naman talaga nila akong ka-text. Ganun naman yung lahat eh.
Alam mo din ba na pinagpustahan ka lang namin ng kaibigan ko? Yung kaibigan kong si Weng, yung brinig mo, yung sinaktan mo, kaibigan ko yun. At ngayon, bilang gante, break na tayo. Uy! Kabahan ka naman? Wala ba kayong kami sa bahay mo? Okay. Edi... break na tayo. Nag-break kami September 22, 2004. Kasi yun naman talaga yung usapan namin. Pag naging kayo, i-break mo. Gaya ng ginagawa niya lagi sa ibang other girls. Nagkaroon siya ng girlfriend, nagkaroon ako ng boyfriend. Okay, class, this way. You may see the artworks, but please be quiet. Hello? Hindi kita pinapatayan ng phone. Hindi, wala lang signal dito. Alam mo, mamaya na lang tayo mag-usap. Mag-aaway lang tayo eh. Sige na, bye-bye na. Oh, may problema ba? Wala. Alam mo, kilala kita eh. Pag sinabing wala, ibig sabihin may problema talaga. Nung nag-away na naman kayo ng boyfriend mo. Napaka-stricto kasi niya eh. Alam naman niya nasa malayong lugar ako. Alam naman niya na walang signal. Eh, dinadahilan ko lang daw yun para hindi ko siya kausapin. Ewan ko ba? Palagi na lang kami nag-aaway. Away ngayon, away mamaya, away ulit. Nakakasawa din pala. Kung nagsasawa ka na, may solusyon naman dyan eh. Pwede mo naman lagyan ng tundok yung relasyon mo. Kasi, alam ko may iba namang tao dyan na nasa tabi-tabi lang, na hindi ka papagurin, mapagkakatiwalaan mo siya at higit sa lahat, mamahalin ka niya. Gusto ko ng mature. Hindi yung napakabata mag-isip. Jeline, pwede bang tayo na lang ulit? Mark, may boyfriend ako. May mga problema kami, pero hindi naman ibig sabihin nun na maghihiwalay agad kami. Napaka-immature naman nun, di ba? Kung konting away lang, break agad. Sa bagay, o nga no, hindi, nagtanong lang ako, baka sakali lang na pare, mahok nga muna. Oo. Bakit ka meron nagbubukbuk dito mag-isa? Kasaya kaya doon sa loob. Hindi naman.
Hindi lang ako sanay uminom. Tsaka gusto ko lang makapag-isip. Pwede ba umupo dito? Ayos. Magkwentuhan mo naman ako. Ayun. Nag-break na kami ng boyfriend ko. Hindi ko pala kaya. Hindi ko pala kaya panindigan. Ang hirap pala kapag parang ikaw lang yung nagmamalasakit sa relasyon. Ako ko ba? Ako lang siguro to. Palagi na lang akong mag-isa eh. Magkahiwalay yung mga magulang ko, kaya wala si nanay sa tabi, wala si tatay. At yung kaisa-isang taon na tinuring kong parang pamilya, iniwan din ako. Sorry. Alam ko medyo mabilis, pero... Pwede bang tayo na lang ulit, Jim? Birthday ng kabarkada namin. So, na-invite ako, tapos hindi ko alam na invited din siya. So, doon na lang kami nagkagulatan na magkasama pala kami doon. Tapos, may kanya-kanyang tumpukan. So, siya walang kasama, parang sinamahan. Ewan ko kung anong naisipan ko ng bakit ko siya hinalikan bigla. Yun yung first time na yun yung pinaka-first kiss namin sila. Word yan. Ganda mo ba yan? Siyempre. Hindi nagpapakitang gilas na ako sa'yo. Ay, bigyan na muna kayo. Ma, Thank you po. salamat. Mabuti naman, may pinakilala na sa akin si Mark. Jolene, pagpasensyahan mo na yung anak ko, ha? Tatay, tahimik lang yan. Pero mapagmahal yan. Responsable at hindi umaasa sa amin. Naku, ma'am, hindi mo na kailangan sabihin kay Jaline yan. Pinaparamdam ko naman sa kanya, kahit di ko sinasabi. Siya nga pala, malapit na kayo mag-college. Saan niyo ba balak mag-aral? Sa parehong universidad pa kayo? Naku po, tita. Pinag-iisipan ko pa po kasi hindi ko po alam kung alam niyo, pero ako lang po kasi nagpapaaral sa sarili ko, kaya maghahanap pa po ako ng pang-tuition. Kung meron, edi okay. Pero kung wala, sa susunod na sem na lang po siguro ako mag-e-enroll. Okay lang naman po. From that story na high school, patwitams lang. Nung college, independent kasi ako. Nagdo-dorm ako, scholar ako, iwala yung parents ko. May kanya-kanya na silang pamilya. Tsaka yung from patwitams, medyo bumigat na yung relationship namin. Kasi magka-college ako, hindi ko alam yung saan nakukuha ng tuition, ganun. Kung makapag-aral pa ako. Siya kasi medyo well-off. Ang nangyari noon, parang naging niya ako, cargo, gano'n. Ito nga pala, para sa... Saan galing yan? Ibinenta ko na yung gitara ko para sa tuition mo.
Mark, hindi mo naman kailangan gawin yan. Makakahanap naman siguro ko ng ibang paraan. Jill, pag wala mo yun, lahat ng problema ko na rin. Siyempre, gusto ko makapagtapos ka rin. Hindi lang para sa future mo, kundi para sa atin dalawa. Sabay natin aabutin mga pangarap natin. At saka, pagtapos natin mag-aaral, pwede din tayo magpakasal. Oo, hindi mo ba gusto yun? Kaya, kung sa'yo, tanggapin mo na to. Para sa'yo yan. Mark, Oh, Lynn. Kanina pa kita hinihintay dito eh. hindi mo naman kailangan gawin to eh. Okay lang, mo. Alam mo naman na dito ako para alagaan kayo. Tsaka pera. Thank you. Sige, mauna na ako. Malilate pa kasi ako sa klase eh. Sige. Bye. Lahat ng problema ko, siya yung sumasalo. 200 ang baon niya nun. Tinatabi niya lagi yung 100 for me. 200 per day. So, makaipon siya ng 500 a week para sa akin. Sa akin? Happy anniversary. Anong ginagawa mo dito? Bawal ang outsiders dito. Baka pagalitan ka. Di naman ako mukhang outsider dito eh. Parang I belong here. With you. Para kung si Rami, pag ganyan ka pang nalalaman. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Tara na, labas na tayo. Mark, may pasok pa ako. Bawal akong umabsent doon. Kahit ngayon lang naman, oh. Anniversary natin eh. Malilate na ako. Sorry, pero mamaya na lang. Text na lang tayo, ha? Sige. Wait lang. Jeline! Mark, may pasok pa ako. Bawal akong umabsent doon. Kahit ngayon lang naman, oh. Anniversary natin eh. Malilate na ako. Sorry, pero mamaya na lang pwede. Text na lang tayo, ha? Sige. Wait lang. Jeline! Effort pa ako sulat. Hindi pa ako appreciative. Nung sinurprise niya ako, parang, okay. Sabi lang niya, nandiyan ka pala. Ganun lang. Eh di parang medyo mabigat na sa akin. Kasi nung panahon yun, yun na yun, patong-patong na yung problema. Doon ako nauntog. Parang all these years, si Mark yung sandigan mo kasi wala kang magulang eh. Tapos, ganun pa yung treatment ko lagi sa kanya, hindi ko pa siya na-appreciate. Sobrang mali. Doon ako nagising na hindi ganun yung relasyon na dapat. Dahil nga ako yung may kasalanan. Ako yung gumawa talaga ng move. Mark! Mark, mag-usap tayo! Mark, lumabas ka, please! Mark!
Ano pa ba ang sasabihin ko? Break na tayo. Umalis ka na. Baka naman hindi ka pa nga makapag-aaral eh. Baka bumagsak niya ka. Di ba? Mark! Mark, huwag ka naman ganyan! Mark, please! Mark, hindi ko sinasadya! Mark! Mark! Man, anong almusal natin? Mark, good morning. Gutom ka na ba? Pinagluto kasi kita eh. Huwag kang mag-alala, kumain na si Tita kanina bago sila umalis. Kumain ka na. Ito, kain ka na. Hindi na pala ako nagugutom. Nagdota na lang ako. Mark, anong gusto mong lunch? Para ihanda ko na. Punta ako doon, luto-luto ako, ganyan. Surprise ko siya sana ng breakfast. Undoy, sakto. So, 3 days yun. Tapos stranded ako doon. Yung parents naman niya yung nagsabi na, oh, dito ka na matulog. Nadine, mabuti pa kaya dito ka muna magpalipas ng gabi. Naku, tita, okay lang po. Magkakagat na lang po ako ng taxi sa labas. Malakas ang bagyong mundo. Eh, tsaka bahala sa labas. Hindi ka rin makakauwi. Tsaka brown out, delikado. Mas safe kung dito ka muna. Ano ba ba? Dito ka na lang matulog sa kwarto ni Mark. Mas maluwag. Okay lang po kay Mark. Hindi ko makatulog. Kailangan pa naman paano ako matutulog. Kailangan ko na mag-good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Doon unti-unting marirealize na kaya pala niyang magbago, na mababaliktad pa pala yung sitwasyon. Meron na kaming venue sa Eastwood, ganyan. Bayad na kami ng reservation fee sa simbahan, 5,000, ganyan. So, meron na rin gown. Tapos, kasi ang bilis lang eh. Months lang. Mahirap pa kasi ang sinisweldo ko lang yata, 9,000 a month. Ganun lang. So, Grabe. nisip ko, saan tayo kukuha ng pampakasal ng ganun lang sweldo ko? At ganun lang din ang halos sinisweldo niya. So, ayun, parang napakalayo pa para dun sa next step, which is kasal.
Gising ka. Nangyari sa'yo. Napanaginipan ko si Mark. Isang linggo na kasi siyang hindi nagpaparamdam eh. Kinakabahan ako sa kanya. Malapit na yung kasal namin. Tinetext ko siya, hindi naman siya nagre-reply. Ngayon, kilala ko yun eh. Kapag may problema, ganyan siya. Puntahan mo kasi. Mark, bakit? Ayoko na. Ba't ayaw mo na? Ayaw mo na sa akin? Ayaw mo na magpakasal? Sabihin mo. Siguro naman, Mark, deserve ko ang explanation mo. Basta ayoko na. Hindi ko inakalang magagawa mo to sa akin. Ayoko na. Ibig sabihin, hindi niya sinasabing ayoko na magpakasal. Ang sinasabi niya, ayoko na sa'yo. Imagine, parang sa haba ng pinagsamahan namin, doon niya ako bibitinin, na alam na ng mga friends namin, kakasal na kami, alam na ng parents ko. Hoy, Jeline! Kamusta ka na? Liza! Ang tagal natin hindi nagkita. Nag-deactivate ka ba ng Facebook? Wala kasi akong balita sa'yo eh. Oo, din-activate ko lahat. Alam mo naman kung anong nangyari, di ba? Oo naman. Nung huli nga kami nagkita ni Mark, kinakamusta ka niya. Hindi ba siya nagpapalik ka naman? Talaga? Kamusta naman siya? Ayos naman siya. I-text mo kaya siya. I-imagine namin ko na ako. Nagmamadali kasi ako. Text na tayo. Di ba lang yan ko number? Bye! Sa mga panahon yun, medyo may ipon na kasi wala na akong ginagastos. Parang bahay work lang. Hello, yes po. Opo, on Thursday po, mababayaran ko na po yung down payment for catering. Yes, thank you so much po at pasensya po sa abala. Thank you po, naghintay kayo. Okay, catering, check. Ano ko lang dito? Hindi, may nalaman pala ako na kinamusta niya ako sa friend niya. Nagulat ako kasi alam ko na nawala na siyang pakialam. Gusto lang niya, mag-meet kami. Yeah, nag-meet kami. Feeling ko ibang-iba ako nung panahon na yun. That very moment, nagulat din kami sa isa't isa. Kasi sobrang bigat ng pinagdaanan namin. Malayo pa lang siya, nakita ko na siya. Walang nagsalita nung siguro mga 10 minutes yata yun na hindi kami
salita pareho. Parang gano'n lang. Parang may spark ulit, gano'n. Ganda-ganda mo. Oh, huwag ka na umiyak. Hindi na kita iiwan. Sigurado. Baka mamaya iwan mo ulit ako. Hindi na ulit mangyayari. Pangako ko. Paalam ako dyan. Mahal na mahal din kita. Magkaiba sa isang banda.